ribbon. Magdadala, may bagong ebidensya po ba kayong dala o ano lang kayo, magkomentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala kayong makita. So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Oo, sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kanina umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa akin 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron? Oh. Wala sila doon. Hapon ang ano nila. Ang session na po. Session nila. So pero ang sabi niya nila ay wala ka daw affidavit? Meron, nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi ng Senate. So anong tingin niyo? Bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga. Opo. Kinukulong pa. Oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker, Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Hindi lang niya tinuloy. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino executive? President Marcos. Yes. From the very beginning, sabi ko na mastermind dalawa. Si Martin and Marcos. So recruit nila sa ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may warrant pa rin. Ngayon nagsalita si Martin, bakit wala na? Sinasabi nila, kasuhan nila si Speaker Martin Romualdez. Wala naman nangyari yan. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldico kasi nag-release ng mga videos with allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman Ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Sana blessing. Marcos. Siya ang presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura, kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa tao. lahat ng 5,500. Pero totoo, walang project. So ghost lahat Nagtanong ako yun? sa lahat ng mayors. Because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly Projects, or supposedly flood control projects, and it's more than 5,000. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with, you know, the climate change factor. That's why I don't believe na nagpakabatay yun eh. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pumunta ron. So bubalik. May nagtulak sa kanya ron. Oh. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na nagpakamatay yun. So ano sa tingin niyo po ang mangyayari dito sa investigasyon sa flood control? Simple lang. Kasi lalo po sa Senado because Congress is not investigating it. Wala. Kung po hindi sa pakisakpan sa Senado, tapos na.
Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson, Ping Lacson. Opo. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya, mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong, wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Kung sabihin niya ang totoo, which I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang ang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, pagkaharap-harapin niya sila sa Senado, kasama yung 18 Marines. Bakit ba't pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat ako, ang ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Isa-isa pang inimbestigan ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Hindi, baliktad eh. Dapat, like si Speaker Martin, Board Executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestiga, tahimik na sila. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. Kung hindi, kung magtagal, halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami mag-hearing, alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin dyan. doon, pinagtatakpan na nila katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga mangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng Kaban ng Bayan eh. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, hindi na nakaw yung Kaban ng Bayan. Involved siya eh. I'm just curious po, Atty. Garcia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Nakita ko yung lakad ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna, tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health, yung PhilHealth. PhilHealth, yes, sir. They have 87 billion kinuha. Yes. Binalik sa Treasury on record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pero ng tao yun eh. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga lilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PBIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon, we have now 19 trillion na utang. Wow. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yes. Nakabawad na tayo sa utang. Regarding... Ang masama, walang project. Correct. Regarding the debt, ang alam kong naiwan po ni Pangulong Duterte, about 13 trillion in Yes, 6 years. Dahil sa Ito, COVID. 19 trillion in 3 years. Parang gano'n. No? So, So, plus 6 bali, trillion, 6. parang gano'n. It's equal to the budget, na national budget, ha? Correct. So, it's one-to-one. Manong, nabanggit niyo po, Manong, yung in the last zone na nabanggit po ni Pangulong Marcos, mahiya kayo. Anong ini-expect nyo na sasabihin kaya ni Pangulong Marcos? Kasi malapit na po yung zona. Are there anything new na mababanggit niya regarding flood control and other issues? Well, sa sinabi niya sa 24 and 25, magkaiba. Kaya ako, nagsisinungaling sa Presidente. I built 5,500 flood control project. Wala kami makita. Pinagtanong ko sa mga mayors, governors,
councilors, dahil naging presidente rito ko ng Councilors League. Wala sila, puro ghost project. Bulacan, pinapuntahan ko rin. Nung pinunta niya, gano'n pa rin up to now. Ba't wala nangyayari? Aliwa-liwanag na. So sa tingin ninyo, anong sasabihin niya sa SONA? Huling-huli na yung kasinungalingan. Nagdodrawing pa sila kung anong sasabihin. Wala nang maniniwala because hindi nila sinasabi yung totoo. Ang totoo at taong bayan, wala nang naniniwala sa kanya. Walang project eh. Manong sabit, optics-wise lang ang optics-wise. SONA ni Presidente, Speaker Bojidi, do you think Martin Romualdez will attend the SONA? Well, they have to. Basunorin yan. Ewan ko kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi parang awkward eh. No? Ang liwanag, nagsalita. Bakit hindi nila imbestigahan ngayon? Before magsalita, kakasuhan namin, may hold departure order, tapos tahimik na sila nung nagsalita. Ayon dun sa balita. So, ganyan yun. Kung ituloy ni Martin, sinabi na niya involved executive. Si Marcos na tinuturo. Kung ituloy niya, parang tatakot na sila. Kasuhan niyo ko, tuloy ko to, involved si Presidente. Sabi nga niya, he will not go down alone. Yes. Ang liwanag. Bakit yung mga magagaling ngayon sa Department of Justice, Ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan niya? Malinaw po na away pamilya na po ito eh. Si Senator Amy kay Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, Senator Amy. Well, to me, away ng mga greediness yan. They're all greedy. Greediness is always the downfall of everybody. Correct. So, Sobra na. Sobra ang nakawan. Bakit hindi ma-solve? Why? Hindi ma-solve ang gobyerno. Bakit? Because gobyerno ng problema. Aliwanag. sir, Alam ko, abogado kayo, Tracy, pero... di maliwanag naman, sir. Wala naman. Hindi. Siyempre, kailangan ko marinig sa ibang tao. Wala naman ako magsabi. Oo nga, pero alam yung mga abogado, alam nila ito. Pero sir, nagkita tayo sa Rage Coalition. Magsama pala kayo. Yo, Ba't di kayo masarap nag-iimbita? ako. Ay. Masarap pagkain dun eh. Hindi. Kung Baka hindi nandun ka, naningil ako sa'yo. Baka hindi si Gob Chavita nag-sponsor ng pagkain. Kaya, di ba? Hindi namin napansin yung food kasi ang daming celebrities. Si Manong Chavit nandun. So sir, nasa Rage kayo, guest po kayo. Coalition po ito ng mga sumusuporta kay VP Inday, kung di ako nagkakamali. No? Kunwari. Tatakbo ba kayo? Tatakbo ba kayo? Tatakbo po ba kayong Ayun na, senador? senador. Kung sakasakali, but I'm not sure. Pero in-endorse akong vice, no, I'm not sure kung tatakbo ako. If ever, tatakbo senador or local. I'm not yet sure. I'm not, tignan ko yung galaw ng Pero Pilipinas. ma-expect namin na na mas involved na kayo ngayon sa politika. Yes, dahil sa nangyayari. Kawawa ang taong bayan. Kasi nung huli po, tumakbo kayong senador, tapos nag-withdraw kayo. Because nagkasakit ako. Nagkasakit ho kayo. Okay. May mga viruses na bago noon. So, pwede, sabi yung doktor ko, pero wag sana kang tamaan uli ng pneumonia. Hindi, wag na lang. Nakakaya naman, yung mga governors, mga ibang leaders, mayor, magkamay-kamay ka, punta ka lang, inaantay ka rito. Pero, paano ko hindi lalapit? Aristocrat na labas ko, wag na lang ako. Question lang po, you mentioned about Rage Coalition. Yeah. May confusing messages lang from what I saw on TV. Kasi unang-una, si Mayor Baste po ata yung Plan B. Si Mayor Baste yung head ng Rage Coalition. Tapos may mga nag-announce na ang Plan B ng mga Duterte, si Baste. Kung hindi pwedeng tumakbo si Plan Sara. B ng Rage. Plan B ng Rage. The Rage, the coalition. Hindi naman authorized si former Congressman Mike Defensor magsalita for the family. Pero for the coalition. Na-confuse lang ako sa messaging kasi. Kasi parang ina-anticipate na makukonvict si Mayor, si Vice VP Sara. Therefore, si Baste ang... Parang kumbaga, parang message yun na huwag kampante.
yung kalaban. Okay. Well, Dahil malalim yung bangko. Yung impeachment, nasa sila ang gagawang future natin. Kung pagtakpan nilang katotohanan, kasalanan nila lahat sa Senate. Alam nila eh. Correct. So yung... Go ahead po. Go ahead Sorry, po. nauna Sige ka na ate, mauna ka na. Mas matanda ka eh. Age before beauty. Kaya nga. Natatawa. Si Manong Sabit, pag nakaig ng beauty, ang ngiti niya, ang gantay nga Hindi eh. na po pwede magsampa ng impeachment kay PBBM this year. Pero tingin ninyo, next year, magsampa pa rin kayo. No, ngayon, dapat sabihin ng katotohanan. Ayun. Malalaman natin sa impeachment sa Senate. Question lang po, tricky question. Is it true that when you filed your impeachment case against the president, not a single congressperson wanted to endorse it? No. That's why walang naniniwala. But hindi naman ako lalabas against him kung hindi ako pinapapatay. Hinarang nila ako eh. Teka, pinapapatay? Pinapapatay. Harang, in-stop ako without any reason. At tinignan ko, maraming armado sa likod na sumusunod. So, nung dumating yung mga mayors ko dahil katatapos lang meeting ng Mayor's League, umalis yung armed men. So, bumaba na ako. Anong violation? Hindi alam. Tumatawag yung pulis. May tinatawagan eh. Sorry po, are you So, referring to the Erap administration? Yes. Hindi sa Marcos administration. Magkaibigan kami. So, nung nakumbir lang, nagpupunta na sa bayan, niya. Talagang kaibigan ko. Pinaharang na ako, kaya ako lumabas. So, Pero nung huli po na nag-file ng impeachment against President PBBM, ang kwento po sa media kasi is that walang congressman gustong i-endorse yung final na impeachment laban kay PBBM. Is that true? hindi ko alam yun. Oh, okay. Ako, sinuporta ko sa yun. Pero nagtaka ako, nung first labas niya sa Japan, ni-snap na ako. So napahiya ako. Pero, of course, wala akong kibo. Ako nag-support sa kanya. Ako nag-convince na tumakbo presidente. Ako lang tumulong. Hindi lalabas siya kung wala ako. Because sabi niya sa akin, Manong, salamat, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko ng vice, wala akong isang mayor. Ngayon, puro mayors minimit ko, sabi niya. Bawal pa noon ang lumabas, pero small group pwede na. So, dinala ko lang sa lahat ng mga regional mayors. All mayors. Papasalamat palagi. Hindi lumalabas kung wala ako. Ang aeroplano namin ginagamit niya lahat. Tanong ko lang po, Manong Chavit. Siyempre, masama loob nyo, natulungan niyo si Pangulong Marcos, hindi na kayo pinapansin. But this time, ano ang pakiramdam nyo? Kasi ang tawag na po sa inyo yun, destabilizer. Oo. So, Rason ng mga, may kasalanan, mga guilty. Rason nila. Yun ang sinasabi. Linilito nilang tao. Ba't hindi nila sagutin? Aliwanag na ngayon, light down. Maliwanag pa sa buwan. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Minensyon niya, mga tao at saka executive. Sino executive? Bongbong Marcos. Wala naman iba eh. Sir, sa mga nililabel ng mga destabilizers sa gobyerno, marami tayo dyan. Pag nagsalita ka, destabilizer ka. Oo nga, pero bakit po, aray ko, oo na. Pero bakit po untouchable? the spokes is back as a destabilizer. Pero mukha po kayo untouchable dahil baka mukha nyo si Kevin Costner. Hindi naman, pero lahat naman ng... Untouchables, di ba? Bravo, Kevin Costner. bola, Malapit na Christmas, Manong, ha? Natatawa sila. Parang, kung sino man ang kumontra sa kanila, destabilizer ka na. Rason yun ng mga may kasalanan, mga guilty. So, binibintang lahat, bintang lang yun. Bakit hindi sila Ngayon, this is the time. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Sabi nila, before that, kakasuhan nila. Nung nagsalita, bakit huminto sila lahat? Bakit hindi sumagot si Presidente? Binensyon na involved ang executive. Tingin niyo magandang usapan na? Nag-aayusan. Kung hindi tuloy ni Martin Romualdez, talagang involved din siya dahil tinakot lang niya si Marcos. Inaareglo siya na ngayon. Kung hindi nila ituloy.
Tanong ko lang po, Manong Chavita, magkaareglo man sila o hindi, pag nakabalik si Saldico rito o ibinalik si Saldico rito, sinong malilintikan? Dalawa. Kaya ako, either or si Saldico, baka balik, masama para sa kanila, patayin nila, mas masama sa kanila, at si testigo yan. Dahil binibintang sa kanya eh. So, mas gusto nila, doon siya. Para sa akin pero both ways, masama para sa kanila dahil siya ang testigo. Martin Romualdez, testigo. Lumabas na yung 18 Marines, testigo. Yun ang mga hero. Sila ang nagsasabi totoo, nag-deliver sila kay Martin, malapit sa Malacanang for the president. Sagutin nila lahat yan. Tawag yung mga nagsasabi. Ang masama, yung nagsasabi na totoo, yung mga Marines, sila pa iniimbestiga. Oo nga daw. Masama yun. Boss, Manong Chavit, nung si Speaker Martin pang speaker, si Saldico ang Appropriations Committee, they were able to secure 215 votes kasi attorney for the impeachment of Vice President EVP. Sara Duterte. Do you think they can still get 215 or barely a minimum or 106 just to impeach? Mas marami hindi bubuto dyan ngayon, pero yung karamihan takot dahil it's either may kasalanan or kasabot sila. So, but sigurado ako, mas maliit ang mas maraming buboto kay Sara ngayon. Pero hindi nila makukuha dahil maraming involved eh. Pinag-aalalan na ni Sara Diskaya na sino mga congressman, minention na lahat. Sira lang Senado, wala lang investigasyon. Bakit gano'n ang gobyerno natin? Bakit nila pagtatakpan ng katotohanan? Sa paniwala niyo po, may impeach si VP Sara sa Kongreso at iangat po ito sa Senado. May iangat po ito sa Senado. Mayangat siguro, pero dahil maraming involved dyan sa Senate, kung involved sila, makikita natin ang botohan sa Senado. Batay po Kung lumabas sa katotohanan, pinahirapan. Alam mo yung mga testigo nila against Sara, yung sa Congress, kinasuhan ko rin eh. Yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nagkipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG ito. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Hindi naman ako. Scammer yun. Yun ang testigo nila. Hindi na sila makapili. Naalala ko lang po, naging guest po natin dito si Senator Frank Drilon. Okay. Po, as a former Senate President, sabi niya, in any impeachment case, nangingialam ang palasyo. Okay. Ito, away ngayon ito ng Presidente at, at Vice President. So pag nag-exert ng pressure, yung palasyo, who among the senators na sa tansya nyo po, pro Sara, posibleng hindi bumoto, posibleng bumoto to convict VP Sara po? Well, right now, ang tansya ko, 5, 9, 16. Kung ma-maintain yun, di na ma-impeach si Inday Sara. 9, 16, 25 yun. It should just be 24. 24. 24, 16. parang gano'n. Depende sa mga senator ngayon. Ang future ng Pilipinas. Kung pagtakpan nila si Marcos, wala na tayong kinabukasan. Sir, sino sa tingin ninyo ang mga for or against? Isa-isain natin, sir. Si Senator Mark and Senator Camille Villar. Mahirap mag-maritas dito. Marites ba to? Theoretical lang. Theoretical lang, oh. Hypothetical. Bolang kristal. Pwede natin pag-usapan mamaya. Mamaya. Pwede mo nating i-on-cam, pero chismisan lang. Hindi mo pwede. Magka-cancel ako ng mga appointment. Sige po, sige po. Pero alam ko na yung nakakaalam dyan, alam lahat ang senador. So malalaman natin ugali bawat senador sa pagboto nila. Yung mga nagtatakip ng mga pagnanakaw. Talagang walang project, talagang may control. A ghost project. So pagtatakpan nila yon,
kasalanan ng mga senador natin. Manong Chavit, tanong lang po. Kasi doon ang trial talaga eh. Ano kaya ang posibleng gamitin ng palasyo as pressure points To, sa Senado. sa Senado without naming names para i-convict si VP Sara? Eh, Besides yung affiliation sa political party. yung mga mali-maleta na di-deliver. That will decide. Okay. Sandali. Ang bigat naman ng pressure niyo. Alright. Kulang ako ng kape. So, pero, sandali. Pero dun sa naalala ninyo yung nagkaroon ng laban dun sa Senate presidency. Yes. Tapos, Ano ba to? di umano, Good question. nagtawag-tawag si Executive Secretary Ralph Recto ng ilang mga senador. Tingin niyo ulitin nila yun? Oo, parang ito. To save. To save Parang- to save, No. to save. To save yung nag-apoy sa kanila. Pero Ate Trixie, from a political perspective, kapag hindi na-convict si VP Sara, do you think there will be a change in the leadership of the Senate? Maging vice president si Tito Soto. Ay kung hindi po siya Kung hindi na-convict, ma-convict. magbabago kaya yung liderato sa Senado? Ibig sabihin nanalo yung... Mapapalitan ba si Magbabago. Tito Sen? that's a numbers game, Magbabago. di ba? Posibleng magbago po. Wala, lakas Kung ang loob. sinong kung manalo si Sara, yun ang mga hero na gustong malalaman natin lahat ng katotohanan. Bakit hindi ba convict si Sara Duterte sa Senate? Sir, ang tawag sa inyo dati, Kingmaker. Kingmaker pa Hindi rin naman. kayo ngayon? Hindi naman, nagkakataon lang. Nagkakataon. Oh, sa tingin ninyo, magkakataon uli? Possible na may mangyayari. Follow-up Dahil question. sila nagsasalita eh. Oo nga. Correct. So I think itong May, hindi naman bumulat ang tao. So itong May, pagbukas ng tingnan natin ang galaw ang Senate. Na-curious lang ako with the word. Sirang-sira na ang Senate. Wala na naniniwala sa kanila. Kung dagdagan pa sila, wala nang kwentang gobyerno. Wala nang batas eh. Sa tingin ninyo, tumigil ba yung... Ay, may follow-up And ka. then yung the word kingmaker kasi, Oo. parang walo na po yung presidente, walo na po yung naging presidente after EDSA. Sa walong yon, ilan po yung sinuportahan yung nanalo? Halos lahat. Lahat actually. Si Noy Noy, lahat kami mayor, supportado natin si Noy Noy. Pero si Noy Noy, meron nauna sa mga mayors ko na nagsip-sip. So, hiniwalay kami lahat. Yung tumakbong bodyguard ko lang yun, tumakbong, anyway, hindi kasama doon, mawawala tayo sa flood control eh. Mamaya. Balik tayo sa flood control. Mamaya. Flood control lang ito pero Yes po. all department may mga May flood anomalya. control nga lahat eh. Yung flood control na lang tayo, dahil marami yan, hindi, may divert lahat. One last point about being, Manong Chavit being a kingmaker. Tinulungan niyo ba yung mga pink sa norte nung huling eleksyon? Last election, Opo, yung huling eleksyon, yung mga 20 pink, sila Bam Aquino, 20 recent senatorial election. 2025. 2025. Natulungan niyo ba sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno, party list? Sa yan, norte, oh. hindi kami nakialam na sa Senate noon. Okay. Okay. Dahil di na kuha ng presidente, hindi election ng presidente. Because ang midterm election, napakalakas ang presidente mag-endorse. Bumagsak ang presidente sa paghuli niya kay President Duterte. Hinuling pilit without any warrant of arrest. Naawa ang tao. Ganun ang Pilipino, naawa sila sa mga inaapi. So, aping-api si President Duterte. So, ayun, walang kalaban-laban dahil nagpapadala sila ng mga bayaran na testigo. Involved dyan si former Senator Trillanes dahil may video. Sinasamaan niya dito sa Pilipinas yung mga ICC. Nagpalit pa ng dollar according to the Marine. Yes. Sila pa nagpalit ng dollar, binigay sa mga ICC through contact nila si former Senator Trillanes. Siya involved doon dahil yun ang testimony ng mga Marines. So,
Masamang-masama nang nangyayari sa ating bansa. Dapat magising ang taong bayan at alamin ng tunay na dahilan ang nangyayari sa ating bansa. Dahil sa utang natin, nakabaod na tayo sa utang. Wala nang kinabukasan ng mga kabataan kundi kikilos ang taong bayan. Sir, nakakausap niyo po ba si Senator Amy? At kung matatandaan po natin, humingi siya ng paumanhin sa taong bayan para sa mga ginagawa ng kapatid niya. Nakakausap niyo po ba siya? Nag-usap lang kami na dalawang beses nagpunta sa bahay dahil nga nag-uusap lang kami kung anong gagawin dahil magsasalita siya. Kako sa kanya, walang naniniwala sa'yo kung kasi binabanatan niya noon si Martin lang. Saka si Lisa. So, hindi mo binabanggit ang kapatid mo, walang ano. Ang the best, anong best na gawin, sabi niya, well, the best thing to do, you have to talk to your brother. Gumawa na siya ng paraan graceful exit dahil wala siyang lusot dito sa dami ng ninakaw. Sa dami na nawawalang gobyerno. Ang liwanag na nakawan. No way na makakalusot siya. Malalaman tao. Mag-graceful exit na lang. Sabi niya na napasama siya sa mga kasamang leader. Yun na lang ako. Kung itutuloy niya, mas masama pa sa tatay yung mangyari. Yun ang sinabi ko sa kanya. Mukhang nakinig naman. Tanong lang po, sino sa tingin nyo ang mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028? Well, nagsabi na si Wala! Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Walang lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yung problema. Mababaw sa baleta ang katotohanan. Manong, kung patatawag po kayo ni Pangulong Marcos at Manong Chavit, mag-usap nga tayo baka sakaling magbalikan uli yung magandang samahan natin. Papayag po ba kayo? Hindi ako naniniwala sa kanya. Sinabi na sa akin. Okay. Tatanggalin daw itong mga to. Lalo na ngayon, yung STL sa amin, sa grupo namin ang ako inamin ko, grupo namin. Small town lottery po, STL. Yes. Okay. Terminate agad without any reason. Nagawa silang rason-rason. Binigay sa kapatid ko na nagpapa-STL sa kanila. Ginugulo kami ngayon. Ayaw mga mayors, tinatakot. Mga goods, lahat. So, iba yun. Mawawala na naman tayo sa flood control. Balik tayo sa flood control. Balik tayo Pero po sa... pinahirapan ako ni First Lady dahil ginagamit si First Lady dahil siya nakikialam sa PCSO. Balik po tayo sa Siya bakit... nagbibigay because bata niya si Mel Robles. Balik po tayo sa tanong na bakit marami nabibighani sa inyo. Ate Trixie. Sir, hindi pa muna tayo babalik sa flood control. Kasi yun ang ginagawang gobyerno. Diversionary. May hands daw kayo. Bago. So, kailangan kong tanungin kasi marami rin nagtatanong. Sa lahat ng bagay, takot ako sa babae. Hindi halata, Doon ako sir. natatakot. Ganun po ba? Talaga? Follow-up question ha. Nung 2003 po, ginawa ng sine ho yung buhay nyo. Si Cesar Montano ang leading man. Ngayon po parang hindi ho kayo tumanda. So kung gagawa ulit ng sine tungkol sa buhay nyo, sino ang leading man at ilan ang leading ladies para makompleto ho yung kwento? Ba't ka naman nagtawa, Tordy? Seryosong tanong yun? Hindi ako makasagot pagka babae pinag-uusapan. Ay, gano'n. Takot sa babae. So yung bunso ninyo, 13 years old. Sa tingin nyo, okay pa kayo masundan? Yung bunso ko? Yes, sir. Ang bunso ko, 12. O 12, oo. May kasunod ho ba? Wala na. Wala na. Bakit parang So, Wala na. Ay, May kasunod na oo, asawa. ayaw niyo na po. Ayun. Bakit naman? Ano? Totoo, ayaw niyo na po. Ayun. Bakit naman?
Focus muna tayo sa flood control. Flood control. Sa tingin ninyo, sir, mapapauwi si Zaldico? Palagay ko naman kung magsabi ng totoo ang Senate, kung payagan nilang tumestigo yung nakakalam. Let me. Kung ituloy nila yung pagpunta ko ron, maliliwanagan lahat. Okay. Bis na ayaw nilang gawin. I hope patawag uli ako ni Senator Ping Lacson. Dahil kilala ko siya, pulis siya, alam niya yan. Alam niya nangyayari. So, kung patawag ako, malaki may tutulong ko sa mga problema na Alam niya, pero ayaw niya. sabi nila. Kung hindi ako patawag, ibig sabihin, pinagtatakpan nila lahat. Manong Chavit, di ho ba dati police din kayo? Oo, chief of police. Chief of police. Oh. Kaya alam ko... And you become a legend by being the chief of police. Di ho Ang ba? yung pronunciation ni Nani, Chavit. Manong Chavit. Manong Chavit, come on. Alam ko rin ang mga krimen dyan. So, si Senator Ping Lacson, magaling dyan. Alam niya. Alam niya ang nangyayari. Alam niya kung sino mastermind. Kung di siya magsalita, yan ang gagawa kung anong future niya. Kung magsabi siya totoo, mababago ulit yung image niya. Sa ngayon, bagsak ng image niya. Pero kung sabihin niya totoo, babalik ulit yung image niya na Disagree ako dyan. Di babalik yan. Kahit magsabi siya ng totoo ngayon, di no. straight na tao yan. Pero pagtatakpan niya ang Straight. mga Straight. Bakit sabi ni Miriam, daw? Chokla daw. magnanakaw, ibang klase yan. Alam niya na. Tapos pagtatakpan. Yun. Huling tanong lang po, matapos na po yung oras natin. May kasabihan po sa politika that there are no permanent enemies, only permanent interests. Masasabi niyo po in ba politics. na totoo talaga ito? In politics, there are no such thing as permanent friends. All are temporary allies. Oh, that's a new Mas quotation. maganda yun, That's a new quotation. Mas totoo. Oo nga. Maraming salamat, Manong Chavit, sa na pinaunlakan ninyo yung aming imbitasyon na makilala kayo. Anytime. Basta flood control. Anong huling mensahe? Tungo dyan. Anong huling mensahe ninyo para kay Pangulo? Dapat magsabi rin siya ng totoo. Huwag na niyang gawin yung kasinungalingan na sinasabi niya. Dahil wala na po naniniwala sa kanya, bagsak na bagsak ang rating niya. Sir, kung kausap nyo ngayon ng Pangulo, yan po ba ang sasabihin? Kung magkaharap kayo, Kung magkaharap Anong sasabihin kami, palagi ninyo? ko, malayong nangyari ang magkaharap. Malayo. Baka ko, madali kong makita yung tao nagsisinungaling. Tingnan mo lang sa mata, hindi makatingin sa'yo, hindi ka makapagsisinungaling. Ang mga nung chief of police ako, tingnan ko lang sa mata, alam ko nagsisinungaling yung tao, hindi makatingin. Pag nagsisinungaling ka, Alam mo si Manong Chavit kung paano tumingin, kaya ang dami na-inlove eh. pansin ko nga sa'yo. Na-inlove ako eh. Ikaw din eh. balik tayo sa flood control. Wala na po talaga ko na sa Tony Fix. Maraming salamat po, Manong Chavit. Pwedeng sa uulitin. Yes, of course. Salamat po. Maraming salamat, Atty. Trixie. And Balik tayo sa flood control. Actually, itong si Chavit na played a very, very big role in shaping the itong current na political landscape natin. Kasi nung bago siya nagsalita, nakita niyo talagang meron naman talagang solid north eh. Kumbaga, alam mo yung mga dati parang nadadala doon sa fake news or sa mga propaganda ng mga vloggers, ng media, nung kampo ni Marcos Jr. Nung nagsalita, siyempre andyan yung yung third force yung third factor diyan na yung tahimik, confused, kumbaga nalilito, ganun. Bakit to nag-aaway itong dalawang to? Magkasama nung 2022. So, nagsalita si Chavit. Nung nagsalita si Chavit, biruin mo magkatabi yan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Ilocano kasi ang laging ginagamit ni, "Uy, ba't ka ganyan, Jojo? Ilocano ka pa man din." Alam mo yung ganun na regional na dapat pag Ilocano ka dapat Marcos ka, ganun. Hindi, nung nagsalita si Chavit,
malaking factor yon. Malaki yung epekto nun kasi Ilocano siya, eh. Ilocosur, Ilocano. Tapos nagsalita siya against sa kapwa niya Ilocano. So that, uh, played a big role para finally sabihin, "Oh, hindi ito isang Ilocano, hindi ibig sabihin na Ilocano ka, eh, kakainin mo na lang ang sasabihin at gagawin ng kapwa mong Ilocano kahit alam mo namang mali." So, given the label or the reputation nitong si Chavit as kingmaker, nakita niyo naman in the past na halos lahat ng presidenteng sinuportahan niya, eh, talagang nanalo. Not him alone per se, but malaki yung ano ba, yung key role niya sa pagtulong, sa pagsuporta, pera, sa mga 'yan, Mayor's, League kasi siya yung presidente. So, talagang malaki talaga. And, yung dito pa lang sa interview na 'to hindi siya very reserved sa sagot niya sa mga tanong na, talagang Marcos, yung mastermind. Siya yung ano dito, siya yung pinaka-key figure dito sa flood control at corruption na 'to. Knowing the fact na nakita niyo yung ginawa sa kanya, ini-issue siya doon sa kanyang lugar na meron siyang corruption na ganito. Knowing the fact na yung messaging ng gobyernong ito kapag ikaw ay bumibira or pumupuna sa kanila, may kalalagyan ka. The recent example diyan is yung pagkuha nila kay Jay Sonsa kagabi at ngayon ay nasapitan at expected niyan for 3 days yan kasi talagang planado nila, eh. You would imagine serving a warrant of arrest, nakasulat diyan ay non-bailable when in fact yung kaso na yan is, bailable. So, lahat ng mga labag sa batas, lahat yung mga hindi puwede, dati puwede na ngayon dito kay Marcos Jr., lahat puwede. Kahit na ito ay labag sa Constitution, puwede basta sa kanya ginagawa nila yan ng paraan. So, yan, good job dito sa interview na 'to at, sa susunod abangan natin kung patatawag sa Senate hearing kung meron man kasi nagtaka tayo, reading-ready na itong si Chavit mag-appear sa ano, kunwari nakita niyo si Lacson sabi niya, "Oh, in-invite natin itong si Chavit." Tapos biglang walang hearing. Pero naman ang sinasabi niya ngayon, pagdating ni Zaldico dito ipatatawag ko sila, maghaharap sila ng 18 Marines. Paano tayo maniniwala dito pa nga lang kay Chavit, eh. Nandiyan na nga si Chavit, eh, biglang tumigil yung hearing. Yun pa kayang Zaldico? Ngayon sabi nila kakasuhan nila itong si Martin Romualdez. Nagsalita si Martin Romualdez, may tinret niya yung administrasyon. "I'm not going down alone." Biglang nawala, biglang tahimik sila. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat.